ang Commission on Elections o COMELEC iginiit na kakulangan sa batas hindi ang paghahanda ang umantalaho sa Bangsamoro itoong BARM parliamentary election. Tiniyak naman na all cost tuloy ang halalan. May buong detalye dyan si Bombo Isa Cotonel. Bombo Victor, Bombo Jai, inihayag ng Commission on Elections na patuloy nilang hinihintay ang Bangsamoro Transition Authority na maglabas ng malinaw na direksyon upang hindi maipit sa alanganin na nakatakdang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Marso 30. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, nasa kalituhan ngayon ng komisyon dahil sa kawalan pa ng bagong redistricting law matapos mabasura ng Korte Suprema ang dating batas na magbabago sana sa distrito ng Sulu. Paliwanag ni Garcia, posibleng magkaroon ng paglabag sa batas kung huling minutong ipapasa na ang redistricting law dahil bawal ang anumang pagbabago 120 days bago ang eleksyon. Ayon yan sa Republic Act 8189. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Masyado tayong nag-worry na. Yan ang pinagpulungan namin kanina sapagkat ang deadline ng Supreme Court ay October 30. Pagkatapos sabi November 30, more or less yun ang pinakahuli-hulihang period na hopefully sana magkaroon ng districting law. Ang problema kasi natin kung magkakaroon ng districting law later, baka po kasi mag-violate na yun sa ating batas kasi kaya po nag-set ang Korte Suprema ng November 30. Meron po tayong batas, yung Republic Act 8189, yung Continuing Registration Law. Nakalagay po sa isa sa mga provision nito na bawal na ang mga alteration 120 days before the election. Sa kasalukuyan po, aaminin namin, the COMELEC really is in quandary kung ano na po ang mangyayari sa ating pong Bangsamoro. Pero syempre, kung yan ay magagawang pa rin ang paraan ng Bangsamoro, titingnan pa rin po ni COMELEC kung kaya namin gawa ng paraan. Gayunman, nilinaw niya na handang ituloy ng komisyon ang halalan at all cost. Basta redistricting law lang ang ipapasa ng BTA at walang iba pang bagong regulasyon tulad ng panibagong accreditation ng political parties o sectoral groups. Kapag may dagdag pang pagbabago, kailangan umano ng komisyon ng hanggang 6 na buwan para ayusin ang source code, testing at mock elections na posibleng magpahaba sa nakatakdang petsa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yung procurement po, wala kami masyadong problema kung wala pong pagbabago, kung hindi districting lang. Anong ibig sabihin? Nakapag-procure na naman po kami. Meron naman po, ang sabi ng batas, yung Republic Act 12123, ang Bangsamoro Parliamentary Election ay pagpapatuloy lamang ng eleksyon ng Mayo 12. Ibig sabihin, kung sino ang nagbigay ng makina, nagpa-list ng makina sa COMELEC, nagpa-list ng transmission, ay sila na rin. So wala po kaming problema. Kung sino ang ginamit natin ng Mayo 12, sila na rin po ang gagamitin natin. Sinabi rin ni Garcia na hindi naman problema ang procurement dahil maituturing na continuation ng May 12 elections ng Bangsamoro Parliamentary Elections. Gayunpaman, nanawagan siyang magkaroon ng pagdinig sa Kongreso o sa BARM para maipaliwanag ng Commission on Elections sa mga hamon na kanilang kinakaharap at maiwasang madelay ang halalan. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotonel and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.